Ang bisyo. Okay? Ang bisyo, ang sinasabing arkitektura ng kasiraan ng ating mga buhay. Sa ilalim ng kanilang disenyo, makikita natin ang mga pusong nagkanda, durog-durog, at mga pangarap na kalat-kalat at punit-punit. Dahil sinasalamin lamang ng mga bisyo ang ating mga kahinaan bilang mga tao, ang pagkalulong sa anumang anyo nito ay bumabago sa kapalaran ng pamilya at damang-dama ang epekto kahit sa mga susunod na henerasyon pa. Pero gaya ng maraming pagsubok, ito rin ay pagkakataon na kilalanin ng mga sarili. Sukatin ang tatag ng ugnayan ng mga magkakamag-anak at tuklasin ang tunay na ikaw, ang tunay na tayo, at ang tunay na ako. Mga kapatid, yan po ang maunawaan ngayon ni Maricel ng Antipolo. Dahil sisimulan na natin. Sa Martes na ito, dito sa Sana Lord, ang kwentong magpapakulo sa inyong mga dugo at mag-iiwan ng kurot sa inyong mga puso. At ang pamagat nito ay magiging pamilyar sa lahat ng misis na may mister na nagpagapi sa kanilang mga kahinaan. Bakit po? Sa kumpas ng bisyo. Ito na po ang Patawarin Mo Ako, Mahal Ko. Oh anak, bakit ka tumatakbo? At bakit sa likod ng bahay ka dumaan? Ma, hindi mo ba naririnig yung sumisigaw sa labas? Hinahanap niya si Papa. Hindi ako makadaan sa gate dahil nandun siya, kaya sa likod ako ng bahay dumaan. Ano? Sigurado ka ba na ang papa mo ang hinahanap niya? Oo, dito ho siya nakatingin sa bahay natin. Tapos sinisigaw niya pa ang pangalan ni Papa. Mukhang galit na galit nga po eh. Teka nga, lalabasin ko muna ng makaharap ko. Huwag ka nang sumama ha, dito ka lang. Okay po. Ako na lang ang lalabas. Usapang matanda to. Okay po. Kaya ang babaeng yun. Bakit niya hinahanap si Dexter? Baka mamaya niyan babae siya ng asawa ko at nabuntis siya. Naku, wag naman po. Dexter! Ha? Sabi nang lumabas ka dyan eh! Wag mo akong pagtataguan! Harapin mo ako! Ano ho yun? Dito ba nakatira si Dexter? Dito nga ho. Asawa niya po ako. May problema ho ba? Nasaan ang asawa mo? Ilabas mo siya ngayon din. Ilang buwan niya na akong pinagtataguan, ha? Yung inutang niyang pera sa akin bago pa matapos ang taon, hindi niya pa bayad-bayaran. Utang? Ibig sabihin, hindi siya babae ng asawa ko. Ay, aba misis, may balak bang magbayad yung asawa mo, ha? Dahil kung wala, mapipilitan akong idemanda siya. Teka lang ho, ma'am. Teka lang ho naman. Hindi ko ho kasi alam ang utang na yan ni Dexter sa inyo. Magkano ho ba ang inutang niya sa inyo? Ay, 100,000 piso. Ganyang kalaki ang utang ng asawa mo sa akin. 100,000 piso? Sisigurado ho ba kayo na ganyang kalaki ang utang ng asawa ko sa inyo? Abay, oo naman, misis. Hindi ako magwawala ng ganito kung barya lang ang utang sa akin ni Dexter. 100,000 piso ang utang niya at may interest pa yan, kaya ganito ako mag-react. Lalo na at hindi ko mahigi-hagilap yung asawa mo. Ha, simula na mangutang yan sa akin. Ay, nasa na nga ba si Dexter, ha? Mag-iisang linggo na siyang hindi umuwi dito sa amin, ma'am. Dahil nasa site siya natutulog. Pwes, sabihin mo dyan sa magaling mong asawa, magbayad-bayad siya ng utang niya sa akin kung ayaw niya magkademandahan kami.
Hindi ako papayag na tatakbuhan niya lang ang utang niya sa akin, ha? Baka pati ikaw, misis, madadamay dito. Magkikita pa ulit tayo, misis, ha? Tandaan mo yan! Hindi ko nga alam, Nay, kung saan dinala ni Dexter yung inutang niyang ganung kalaking pera sa babaeng yun. Kung magbigay nga siya sa akin ng kanyang sahod, lagi pang kulang eh. Tapos malalaman ko may utang siya ng 100,000 piso. Sino naman ang hindi mabibigla nun, Nay? Ay nako, saan pa ba dadalhin ng asawa mo ang perang yon? Abay sa pagsusugal niya. Nagtaka ka pa ba? Hindi na talaga nagbago yung asawa mong yan, Maricel. Lola, hindi na po nagsusugal si Papa. At paano mo naman nalaman yan, Aber? Nandun siya sa trabaho niya, di ba? 1 linggo na kamo siyang hindi umuuwi, ano? Itong mama mo, abala sa pananahi. Tapos ikaw, nasa eskwelahan. Paano mo naman nalaman na hindi nagsusugal yung magaling mong ama, ha, Gino? Hindi ko na nga alam ang gagawin ko, Nay. Halos hindi ko na nga alam kung paano ko pagkakasyahin yung kinikita ko sa pananahi at yung kakarampot na sahod ni Dexter sa pagkukonstruction. Tapos, tumagtag pa tong pangungutang niya ng malaking halaga. Samantalang alam naman niya na wala naman kaming maipambabayad doon. Saan kami kukuha na 100,000 piso, Nay? At may interes pa. Ay nako, matagal na kitang sinabihan dyan tungkol sa asawa mong yan bago mo pa pinili ang pakasalan, Maricel. Sinabi ko na sa'yo na yan si Dexter ang manghihila sa'yo sa kahirapan dahil sa pagkakalulong niya sa sugal. Tingnan mo. Ano nang nangyari, oh? Hindi ba tama ako? Aba, akala ko ay pag tumanda na ay magbabago din at mawawala ang pagkahilig sa sugal. Lalo pang nalulong. Lumala nung nagkaedad na. Ano kung gusto niyo mangyari kina Mama at Papa, Lola? Na maghiwalay na lang ho sila. Kung pupwede ba bakit hindi? Total, noon pa man ay ayoko na talaga dyan sa magaling mong ama. Lola, ang tanda na ho nila para maghiwalay pa. Sige. Pamalagay na natin na hindi sila maghihiwalay. Ang akin lang, Maricel, matuto kang manduhan ng asawa mo. Abay, bakit kahit pambili ng pasador ay mawalang kayo kapag hindi mo napigil ang asawa mo sa pagsusugal niya? Paano ko ba magagawa yun, Nanay? Paano ko siya mapipigilan kung pinagtataguan nga ako ni Dexter ng mga ginagawa niya? Katulad nga ako ng sinabi ko, wala akong kaalam-alam sa pangungutang niya. Nabigla na lang ako sa pag-iiskandalo ng babaeng yun. Gumawa ka ng paraan, Maricel. Asawa mo yan. Kung kinakailangan mong itali ang leeg niyan, itali mo. At kung kailangan mong ilayo yan sa kinaaadikan niyang sugal, ay ilayo mo. Kundi, ikaw din ang mahihirapan. Ano? Wala ka man lang bang sasabihin sa akin, ha, Dexter? Mahal, huwag kang masyado mag-alala dyan. Huwag kang magpanik. Huwag magpanik? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Dexter? May utang kang 100,000 sa isang babae na hindi ko naman kilala na bigla na lang sumugod dito. At ngayon, hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng maibabayad natin doon. At may posibilidad na makulong ka. Tapos ang sasabihin mo sa akin ngayon, huwag akong magpanik? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Babawi natin yun, mahal. May pera ka ba dyan? Ha? Ano? Meron kasi akong pakiramdam ngayon na swerte ako ngayong gabi. Bigyan mo lang ako ng pera, siguradong papanalo ko yan. Dodoblehin ko yan, baka kabahay na din tayo dun sa babae na yun. Magsusugal ka na naman. Ano ba? Dexter, tumigil ka na nga. May pakiramdam talaga ako na mananalo ko ngayon sa sugal, Maricel.
Hindi ko muna ibibigay sa'yo yung sahod ko ngayong linggo, ha? Ipapanalo ko to. Pangako, ipapanalo ko to. Dexter, ano ba? Bumalik ka dito, Dexter! Dexter! Sandali lang. Magandang araw, Maricel. Manggabo, ikaw ho pala yan. Ay, ano hong atin? Nandyan ba ang asawa mo si Dexter, Maricel? Si Dexter ho? Wala ho siya dito eh. Umalis ho kagabi. Hindi pa rin ho umuwi hanggang ngayong umaga. Ganun ba? Kasi may pinapabot na sulat sa kanya ang barangay. May nagreklamo kasi kay Dexter. Eto ho. Tungkol sa utang ni Dexter ang inireklamo. Kapag hindi siya nakipag-ugnayan sa barangay, baka sa presinto na ang bagsak niya. Kaya sana ay makausap mo ang asawa mo para makipagtulungan sa inirereklamo sa kanya.